Sa kailalim ng madilim ng gabi, habang ang mundo ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng malamig na kumot ng tagsibol, mayroong isang puwersang hindi nakikita, hindi naririnig, at hindi naaamoy na naghihintay na pakawalan. Ito ay hindi isang halimaw mula sa mga sinaunang alamat, kundi isang likha ng kamay ng tao. Isang kapangyarihan na kinuha mula sa puso ng kalikasan, ikinulong sa bakal at semento, at pinangakuan na magsisilbi sa sangkatauhan magpakailanman. Ngulit sa gabing ito, sa taong 1986, ang pangakong iyon ay malapit ng mapako. Ang kasaysayan ay hindi laging isinusulat ng mga digmaan o ng mga dakilang pinuno. Minsan ito ay isinusulat ng isang simpleng pagpindot sa isang buton, ng isang maling utos, at ng katahimikan ng mga taong natakot magsalita. Ito ang kwento ng isang pagkakamaling hindi lamang yumanig sa lupa, kundi bumago sa takbo ng panahon. Nasa hilagang bahagi tayo ng Ukraine, sa loob ng Unyong Soviet. Ang hangin ay payapa at ang mga bituin ay nagniningin sa itaas ng lungsod ng Pripyat. Isipin ninyo ang isang lungsod na itinuturing na paatiso ng manggagawa. Malalawak ang mga kalsada, puno ng mga rosas ang mga hardin, at ang mga palaruan ay naghihintay sa mga batang gigising kinabukasan. Ang Pripyat ay hindi lamang isang tirahan. Ito ay isang tropeyo ng tagumpay ng Soviet, isang patunay na ang atomo na aaaring paamuin upang magbigay ng liwanag at init. Ang mga pamilyang naninirahan dito ay may tiwala sa sistemang nag-aalaga sa kanila. Wala silang kamali-malay na sa ilang kilometro lamang ang layo, sa loob ng isang higanteng pasilidad na konkreto, ang kanilang kapalaran ay tinitimbang sa kamay ng mga pagod na inhenyero. Ang Vladimir Ilyich Lenin Nuclear Power Plant. Dito, sa loob ng control room ng ika-4 na reaktor, ang kapaligiran ay malayo sa kabayapaan ng labas. Ang silid ay puno ng amoy ng sigarilyo at pawis ng kaba. Ang mga ilaw na fluorescent ay humuhuni, tila nakikipagsabayan sa mababang ugong ng mga makina. Ito ay dapat na isang rutina pagsubok, isang test ng kaligtasan upang patunayan na ang reaktor ay kayang tumakbo kahit wawalan ng kuryente. Isang ironiya na mahirap tanggapin. Ang pagsubok na dinisenyo upang gawing mas ligtas ang planta ang siya mismong magiging mitsa ng pagkawasak nito. Ang oras ay lumalapit sa 1:00 ng madaling araw. Ang mga tauhan sa control room ay hindi ang mga veteranong inhenyero na naghanda para sa pagsubok na ito. Sila ay ang night shift, mga batang lalaki na pagod, kulang sa tulog at kulang sa detalyadong kaalaman tungkol sa komplikadong pagsusulit na ipinamana sa kanila ng nakaraang shift. Sa gitna nila ay nakatayo si Anatoly Dyatlov, ang Deputy Chief Engineer. Siya ay isang lalaking matigas, istrikto at kinatatakutan. Sa kultura ng Soviet noong panahon iyon, ang pagsunod sa utos ay mas mahalaga kaysa sa pagtatanong. Ang pagtatanong ay tanda ng kahinaan o mas masahol pa ng kawalan ng katapatan. Si Dyatlov ay naroon upang siguraduhin na ang pagsubok ay matatapos ngayong gabi. Walang atrasan, walang diskusyon. Masdan natin ang mga mata ni Leonid Toptunov, ang batang operador na nakaupo sa harap ng higanting panel ng mga kontrol. Siya ay 25 taong gulang pa lamang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga dial. Sa kanyang tabi ay si Alexander Akimov, ang shift foreman, na sumusubok na intindihin ng mga nagbabagong numero sa mga gauge. May mali. Alam nilang may mali. Ang kapangyarihan ng reaktor ay bumagsak ng masyadong mababa. Isang delikadong estado na tinatawag na pagkalason ng xenon. Sa madaling salita, ang reaktor ay nabulunan ng sarili nitong mga byproduct at nawalan ito ng kakayahang gumawa ng enerhiya ng maayos. Ang tamang gawin, ang tanging lohikal at ligtas na gawin sa puntong ito ay itigil ang lahat. Patayin ang reaktor. Matulog. Umuwi. Tanggapin ang kabiguan ng pagsubok at subukan muli sa ibang araw. Ngunit sa loob ng silid na iyon, ang lohika ay natalo ng takot.
Hindi takot sa reaktor, kundi takot sa tao. Takot kay Dyatlov. Takot sa kahihiyan ng hindi pagtupad sa kwota. Nang magbungkahi si Akimov na itigil ang pagsubok, ang tugon ni Dyatlov ay puno ng galit at panghahamak. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa loob ng control room, isang utos na hindi pwedeng baliin. Itaas ang kapangyarihan, ipagpatuloy ang pagsubok. Para kay Dyatlov, ang mga patakaran sa kaligtasan ay mga gabay lamang, hindi mga batas na nakaukit sa bato. Siya ang batas sa silid na iyon. At dito nagsimula ang sayaw patungo sa kamatayan. Upang sundin ang utos at pilitin ang nanghihinang reaktor na gumana muli, kinailangan nilang gawin ang isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Sinimulan nilang bunutin ang mga baras ng kontrol, ang mga preno ng reaktor. Ang mga baras na ito na gawa sa boron ang pumipigil sa reaksyong nuklear upang hindi ito maging isang bomba. Isa-isa, hinugot nila ang mga preno. 10, 20, higit pa sa ligtas na limitasyon. Ang reaktor ay nagising, ngunit hindi ito ang maayos na paggising. Ito ay paggising ng isang gutom at galit na hayop na tinanggalan ng tanikala. Sa labas ng control room, ang mundo ay nananatiling tahimik. Ang mga mangingisda sa pampang ng ilog na malapit sa planta ay nakatingin sa tubig, naghihintay ng huli, hindi alam na ang hangin na kanilang nilalanghap ay magdadala ng lason sa kanilang mga baga. Ang mga bombero sa stasyon ay naglalaro ng baraha, nagpapalipas ng oras. Walang kaalam-alam na sa loob ng ilang minuto, sila ay tatawagin upang labanan ang isang apoy na hindi mapapatay ng tubig. Isang apoy na ang init ay tumatagos hanggang sa buto. Ang buong sistema ng Soviet ay binuo sa ideya ng pagiging perpekto ng hindi pagkakamali. Kaya naman, walang sino man ang naghanda para sa ganitong klase ng sakuna. Wala silang sapat na mga gamot, walang sapat na mga protective gear, at higit sa lahat, walang sapat na katotohanan. Balik sa control room. Ang mga alarma ay nagsisimula ng tumunog, isa-isa, hanggang sa maging isang nakabibinging koro ng mga babala. Ang mga ilaw sa panel ay kumikisap-kisap na parang mga mata ng demonyo. Ang computer system, ang skala, ay naglalabas na ng mga rekomendasyon na itigil ang operasyon agad-agad. Sinasabi nito na wala ng sapat na baras ng kontrol sa loob ng reaktor para pigilan ito kung sakaling magkaroon ng emerhensya. Ngunit ang mga tao sa silid ay nasa ilalim ng matinding presyon. Sila ay nakakulong sa isang mentalidad na ang makina ay sunod-sunuran sa tao. Inisip nila na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Ang pagmamalaki ng tao, ang paniniwala na kaya nating manipulahin ng mga puwersa ng universo ayon sa ating kagustuhan, ay ang pinakamalaking pagkamali sa gabing iyon. Ang presyon ng singaw sa loob ng reaktor ay tumataas. Ang tubig na nagpapalamig sa uranium fuel ay kumukulo na, nagiging bula, na lalong nagpapabilis sa reaksyon. Ito ay isang positibong feedback loop. Habang umiinit, lalong bumibilis. Habang bumibilis, lalong umiinit. Ang higanting takip ng reaktor na may bigat na libu-libong tonelada ay nagsisimula ng umalog. Sa ilalim ng sahig na tinutungtungan nila, ang impyerno ay kumakawala. Ngunit sa itaas, ang mga utos ay patuloy pa ring ibinibigay. Itaas ang presyon. Panatilihin ang level ng tubig. Mga utos na walang saysay sa harap ng pisika. Dumating ang sandali ng 1:23 ng madaling araw, ang huling desisyon. Napagtanto na nila na hindi na makokontrol ang reaktor. Ang takot ay tuluyan ng bumalot sa silid. Si Akimov, napawisan at namumutla, ay sumigaw ng utos na pindutin ang buto ng AZ-5. Ito ang emergency shutdown button, ang huling pag-asa.
Sa teorya, ang pagpindot sa buto na ito ay dapat magpabagsak sa lahat ng natitirang baras ng kontrol pabalik sa loob ng reaktor upang patayin ang reaksyon sa isang iglap. Ito ang preno ng emergency. Ito ang dapat na magliligtas sa kanila. Ngunit, merong isang sikreto ang reaktor gikaapat na hindi alam ng mga operator, isang sikreto na itinago ng estado dahil sa pagtitipid at kapabayaan sa disenyo. Ang dulo ng mga baras ng kontrol ay gawa sa graphite. Ang graphite, sa halip na magpabagal ng reaksyon, ay lalo itong pinabibilis sa unang sandali ng pagpasok nito. Kaya, nang pindutin ni Toptunov ang AZ-5 sa halip na patayin ang apoy para itong nagbuhos ng gasolina sa naglalagablab na siga. Ang mga baras ay pumasok at sa isang nakapangingilabot na sandali, ang kapangyarihan ng reaktor ay lumundag, hindi lamang doble, hindi lamang triple, kundi daan-daang beses na higit pa sa normal nitong kapasidad. Ang mga tubo ay sumabog, ang tubig ay naging singaw sa bilis na hindi kayang ilarawan. Ang presyon ay naging sapat upang wasakin ng anumang bagay na humarang dito. Ang mga inhinyero sa control room ay nakarinig ng mga kalabog, hindi ordinaryong ingay ng makina, kundi ang tunog ng mismong istruktura ng gusali na sumusuko sa puwersa. Ang lupa ay yumanig, ang mga dingding ay umuga, at sa sandaling iyon, ang kanilang mundo at ang mundo natin ay nagbago magpakailanman. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang pagsabog na ang lakas ay maihahalin tulad sa galit ng kalangitan. Walong sino man sa kanila ang nakakita sa pagsabog mula sa labas, ngunit naramdaman nila ang pagkabigla. Ang bubong ng reaktor na may bigat na katumbas ng daan-daang sasakyan ay inihagis sa ere na parang isang pirasong papel. Ang loob ng reaktor, ang graphite, ang uranium, ang nakamamatay na radyasyon ay isinuka pataas, diretso sa atmosfera ng gabi. Isang haliging liwanag, kulay asul at lila ang tumagos sa kadiliman. Ito ay maganda kung titingnan. Isang nakahahalina na liwanag na tinawag na Cherenkov radiation. Ngangit ang bawat segundong tititig ka dito ay katumbas ng pagbawas ng mga taon sa iyong buhay. Sa control room, ang mga ilaw ay namatay at napalitan ng madilim na pulang emergency lighting. Ang alikabok ay bumabalot sa hangin. May amoy ng ozone tulad ng amoy pagkatapos ng isang malakas na kidlat. Ang mga operador ay nagtinginan sa isa't isa, puno ng kalituhan. Ano ang nangyari? Tanong ng isa. Sumabog ang tangkil tubit. Sa butig isa pa, pilit na pinapaniwala ang sarili sa isang rason na matatanggap ng isip. Hindi nila matanggap, hindi nila kayang isipin na ang reaktor mismo ang sumabog. Dahil sa kanilang pagsasanay, sa kanilang mga manual, sinabi sa kanila na imposible itong mangyari. Ang pagsabog ng RBMK reactor ay sinasabing kasing imposible ng pagbagsak ng buwan sa lupa. Agad na nag-utos si Dyatlov. Kailangan nilang bombahan ng tubig ang reaktor. Kailangan nilang palamigin ito. Inutos niya ang mga batang inhinyero na lumabas at buksan ang mga balbulan ng tubig mano-mano. Ito ay isang sentensya ng kamatayan. Ang mga pasilyo ng planta ay puno na ng usok at mga debris. Ang hangin ay hindi na hangin. Ito ay puno ng mga partikulo ng radioactive dust na pumapasok sa balat, sa mata at sa baga. Habang tumatakbo ang mga tauhan sa dilim, natatapakan nila ang mga itim na bato sa sahig. Hindi nila alam na ang mga batong ito ay mga piraso ng graphite mula sa mismong puso ng reaktor. Ang hawakan ng mga ito ay parang paghawak sa kamatayan. Sa labas, ang mga bombero ay dumating na. Wala silang suot na espesyal na proteksyon, tanging ang kanilang mga uniforme na gawa sa canvas at mga helmet. Nakita nila ang mga piraso ng graphite halupa at sa kawalan ng kaalaman ay kinuha pa ito ng iba. Mainit, sabi ng isa, sabay bitaw. Hindi nila alam na ang kanilang mga kamay ay nagsisimula ng mamatay sa sandaling iyon. Ang kanilang misyon ay apulahin ang apoy sa bubong. Umakyat sila sa hagdan patungo sa bunganga ng impyerno. Tinatanaw ang naglalagablab na core na parang isang bulkan. Ang radyasyon sa bubong na iyon ay sapat upang pumatay ng tao sa loob ng ilang minuto. Ngulit nanatili sila doon. Binubuhusan ng tubig ang apoy na ayaw mamatay, habang ang kanilang mga katawan ay unti-unting hinihigop ang lason. Samantala, sa control room, patuloy ang pagdanggi. Ang mga metro ng radyasyon ay nasira o nagpapakita ng maximum na lumitasyon nito, kaya inakala nila na ang radyasyon ay mababa lamang.
Kapag ang metro ay hanggang 3,600 lamang ang kayang basahin, iyon lamang ang ire-report nila. 3,600, sabi nila. Mataas, pero hindi nakamamatay. Ang katotohanan ay ang radyasyon ay nasa libo-libo, milyon-milyong beses na mas mataas kaysa sa ligtas na antas. Ito ay isang klasikong halimbawa ng pagsisinungaling sa sarili upang mapanatili ang kaayusan. Ang mga opisyal ay tumatawag sa Moscow, nagre-report na mayroong maliit na aksidente, na kontrolado ang sunog at ang reaktor ay buo pa. Ang kasinungalingan ay nagsimulang maglakbay sa mga linya ng telepono, mas mabilis pa sa pagkalat ng radyasyon. Habang sumisikat ang araw sa Pripyat, ang mga tao ay nagsisimulang gumising. Ang mga bata ay naghahanda para sa paaralan. Ang mga tindahan ay nagbubukas. Walang sirena, walang babala. Ang hangin ay may kakaibang lasa, metaliko, na parang lasa ng barya sa dila. Nakikita nila ang usok mula sa planta sa di kalayuan, ngulit sanay na sila sa usok ng industriya. Wala silang ideya na ang bawat paghinga nila ay nagpapasok ng cesium at iodine sa kanilang mga katawan. Ang lungsod ay nagpatuloy sa kanyang normal na buhay sa ilalim ng anino ng isang invisible killer. Ang mga otoridad ay nagdesisyon na huwag munang mag-evacuate upang hindi magdulot ng panic. Ang panic ay itinuturing na mas masama kesa sa radyasyon sa mata ng estado. Sa loob ng planta, ang sitwasyon ay lalong lumalala. Ang mga inhinyero na nagtangkang tingnan ang reaktor ay bumalik na may sunog sa kanilang mga mukha. Hindi sunog mula sa apoy, kundi nuclear tan, ang pamumula ng balat dahil sa matinding radyasyon. Nagsisimula na silang magsuka. Ang kanilang lakas ay nauubos. Ngunit dahil sa katapatan sa tungkulin at takot sa kaparusahan, nanatili sila sa kanilang mga pwesto hanggang sa hindi na nila kaya pang tumayo. Si Akimov at Toptunov, na kanina lamang ay nagpipigil sa luha dahil sa takot, ay nagpakita ng kakaibang tapang sa huli. Kahit na alam nilang wala na silang magagawa, sinubukan pa rin nilang buksan ang mga balbula ng tubig ng manumano, lumulusong sa tubig na kontaminado. Iniaalay ang kanilang huling lakas para sa isang pag-asang wala na. Ang umagang iyon ng Sabado ay naging simula ng isang bangungot na hindi matatakasan o kadising. Ang impormasyon ay pinigilan, sinala at binaluktot. Habang ang radyasyon ay tinatangay ng hangin patawid sa hangganan ng Belarus at patungo sa Europa, ang Unyong Soviet ay nanatiling tikom ang bibig. Ang mundo ay walang kamalay-malay na isang pinto ng impyerno ang nabuksan sa Ukraine. Ang mga desisyon na ginawa sa loob ng control room na udyok ng pagmamataas at takot ay nagbunga ng isang kadena ng mga pangyayari na susubok sa tatag ng sangkatauhan. Ito ay hindi lamang tungkol sa sirang makina. Ito ay tungkol sa sirang sistema, sirang tiwala at ang marupok na kalikasan ng ating pag-iiral. Sa bubong ng reaktor bilang 4, ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng mabibigat na hininga at ang lagitik ng mga instrumento na sumusukat sa radyasyon. Ang mga lalaking ito, nabalot sa mga improbisadong proteksyon na gawa sa mabibigat na piraso ng tingga na tinabas mula sa mga dingding, ay hindi lamang mga ordinaryong sundalo. Sila ay mga buhay na sakripisyo sa altar ng kapabayaan. Tinawag silang mga biorobot. Sa loob ng wala pang 70 segundo, kailangan nilang gawin ang hindi kaya ng anumang makina. Ang pulutin ang mga piraso ng graphite na naglalaman ng matinding lason at ihagis ito pabalik sa nag-aapoy na bunganga ng reaktor. Walang lugar para sa abot. Walang oras para sa pag-alinlangan o panginginig ng kamay. Ang bawat segundo sa bubong na iyon ay bumabawas ng ilang taon sa kanilang mga buhay. Ang hangin ay lasang bakal at dugo. Ang kanilang mga balat ay nakakaramdam ng tusok na parang libu-libong karayom. Ito ang mukha ng digmaan laban sa atomo. Isang digmaan kung saan ang kalaban ay hindi nakikita, hindi naririnig, ngulit pumapatay ng walang habag at walang awa. Sa ilalim ng lupa,
Daan-daang metro mula sa sumabog na core, ang mga minero ay naghuhukay ng walang tigil sa isang makipot na lagusan. Wala silang suot na proteksyon. Ang iba ay nagtatrabaho ng halos walang saplot dahil sa matinding init na umaabot sa 50 antas ng temperatura. Ang kanilang misyon ay pigilan ang tinunaw na nuclear fuel na maabot ang tubig sa ilalim ng lupa na maaaring magdulot ng mas malaking pagsabog at dumumi sa tubig na iniinom ng milyong-milyong tao. Nilalanghap nila ang alikabok ng uranium, buhangin at graphite sa bawat pukpok ng kanilang mga piko. Alam nila ang panganib. Alam nilang maikli na lang ang kanilang buhay at hindi na sila aabot sa kanilang katandaan. Ngulit ginawa nila ito para sa kanilang mga pamilya, para sa kanilang bayan, at para sa hinaharap na hindi nila masisilayan. Sila ang mga hindi nakikitang bayani na inilibing ang kanilang kinabukasan sa ilalim ng konkreto. Samantala, ang lungsod ng Pripyat ay naiwan bilang isang dambana ng nakaraan, isang museo ng isang sibilisasyong biglang naglaho. Ang paglikas ay dumating ng huli matapos ang ilang araw na pagkakalantad ng mga mamamayan sa radyasyon. Ang mga bus na humahaba ng ilang kilometro ay nagdala ng 50,000 tao palayo sa kanilang mga tahanan. Sinabihan silang babalik sila pagkatapos ng 3 araw na magdala lamang ng mga dokumento at kuunting pagkain. Isang malupit na kasinungalingan ng Estado. Iniwan nila ang kanilang mga alagang hayop, ang kanilang mga larawan sa dingding, ang kanilang mga hapagkain na may pagkain pa. Ang lungsod ay naging isang multo. Ang mga duyan sa parke ay umiingit sa hangin, ngunit walang batang naglalaro. Ang mga ilaw sa trapiko ay patuloy na nagpapalit ng kulay para sa mga kalsadang wala ng laman. Ito ay naging isang larawan ng mundo kung saan ang tao ay biglang naglaho. Iniwan ang lahat ng kanilang nililikha sa ilalim ng anino ng isang hindi nakikitang lason. Sa Moscow, ang mga desisyon ay ginagawa sa likod ng mga saradong pinto ng Kremlin. Ang pag-amin sa pagkakamali ay itinuring na kahinaan at pagtataksil. Ang sistema ay binuo sa pundasyon ng pagiging perpekto at ang Chernobyl ang nagpakita ng mga malalalim na bitak dito. Si Valery Legasov at ang iba pang mga siyentipiko ay nakipagbuno hindi lamang sa pisika ng reaktor, kundi sa politika ng pagtanggi at pagtatakip. Ang reaktor ay mayroong depekto sa disenyo, oo, ngunit ang mas malaking depekto ay nasa kultura ng pagtatago at pagsisinungaling. Ang mga operator sa control room ng gabing iyon ay hindi binigyan ng tamang impormasyon at pagsasanay. Sila ay nagmaneho ng isang sasakyan na walang preno, sa isang kalsadang hindi nila kabisado, sa utos ng mga taong hindi marunong magmaneho. Ang katotohanan ay isinakripisyo para sa imahe ng kapangyarihan. Ang kagubatan sa paligid ng usina ay nagbago ng kulay sa loob ng ilang araw. Ang mga puno ng pino ay naging kulay kalawang at namatay, na tinawag na pulang gubat. Ang mga ibon ay nahulog mula sa langit habang lumilipad. Ang kalikasan mismo ay sumigaw sa sakit na dulot ng pagkakamali ng tao. Daan-daang libong tao ang ipinatawag mula sa iba't ibang sulok ng Unyong Soviet upang maging mga likidador. Mga reserbang sundalo, mga chopper, mga doktor, mga inhinyero. Wala silang malinaw na ideya sa kung ano ang kanilang kakaharapin. Binigyan sila ng mga simpleng maskara, mga pala, at mga pangako ng gantimpala at karangalan. Marami sa kanila ay umuwi na may dalang sakit na hindi maipaliwanag at namatay ng tahimik sa mga sumunod na taon. Ang kanilang mga sakripisyo ay naging pundasyon ng kaligtasan ng Europa. Ngunit ang kanilang mga pangalan ay unti-unting nabura sa mga pahina ng opisyal na kasaysayan. Sa paglipas ng mga buwan, ang reaktor ay binalutan ng bakal at semento. Isang sarkopago na idinisenyo upang tumagal ng 30 taon. Isang pansamantalang solusyon para sa isang problemang tatagal ng libo-libong taon. Ang zona ng eksklusyon ay naging isang lugar na bawal pasukin ng tao, ngunit binawi ng kalikasan sa paraang nakakakilabot, ngulit payapa.
Ang mga puno ay tumubo sa loob ng mga gusali at paaralan. Ang mga hayop ay gumagala sa mga abandonadong silid. Ang Chernobyl ay naging isang babala sa hinaharap at sa buong mundo. Ipinakita nito na ang teknolohiya, gaano man ito kaukabante, ay walang silbi kung walang katapatan at responsibilidad. Ang halaga ng pagsisinungaling ay binayaran hindi ng salapi, na nagkakahalaga ng bilyong dolyar ng Amerika, kundi ng dugo at kinabukasan ng mga inosenteng tao. Ang aral ng Chernobyl ay hindi lamang tungkol sa lakas ng nuklear, kundi sa kahinaan ng pagkatao. Ang ating pagnanais na kontrolin ang kalikasan, ang ating takot na aminin ang pagkakamali, at ang ating bulag na pagsunod sa awtoridad. Ang pagsabog ay naganap hindi lamang sa loob ng core ng reaktor, kundi sa loob ng sistema ng pamamahala at moralidad. Ang bawat utos na binaliwala ang kaligtasan, ang bawat ulat na tinago, ang bawat promosyon na ibinigay kapalit ng katahimikan, lahat ng ito ay gatong sa apoy na tumupok sa kalangitan ng gabing iyon ng Abril. Habang tinatapos natin ang kwentong ito, hindi natin dapat kalimutan ang katahimikan ng Pripyat. Ito ay katahimikang bumibingi. Isang katahimikang nagtatanong sa atin kung handa ba tayong harapin ang katotohanan, daano man ito kapait. Dahil ang katotohanan ay hindi nagmamalasakit sa ating mga ideolohiya, hanggarin o takot. Ang katotohanan ay naroon lang, naghihintay, at sa huli, sisingilin tayo nito ng buo. Ang Chernobyl ay hindi tapos. Ang material ay naroon pa rin, mainit at mapanganib. Isang monumento sa ating pagmamalaki at sa ating pagkabigo. Ang sakuna ay nagsimula bago pa man pinindot ang huling buton.